Magandang hapon po mga kapatid. Magsilod tayo at ating pong dasalin ang panalangin ng kaloob bilang ating pag-aanay sa misang ito. Panginoon, tanggapin mo po ang aming handog, bunga ng aming pinagpaguran at ang pambulat ng mga kaloob na iyong bigay. Basbasan mo kami at ang aming mga handog. Gawin mo kami kasangkapan sa pagpapalaganap ng iyong kaharian. Amen. Magsitayo tayo. Ngayon ay dakilang kapistahan ng kabanal-banal ng katawan at dugo ng Panginoon. At ang mamumunas sa ating pagdiriwang ay si Reverendo Padre Elvin Caruco. Sabayan natin ng koro sa pag-awit. Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Ngayon po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At tayo po ay nagkakaisa upang magpapasalamat sa mga biyayang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na patron, si San Agustin. At sa pagpatuloy po natin sa misang ito, hingin po natin sa Diyos ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos at patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
manalangin tayo. Diyos na totoo at tao namin namang totoo. Panginoon namin Jesucristo, ang huling hapunan ay inilagat mo para kami ay magkasalo-salo at sa alaala ng iyong pagpapakasakit ukol sa mga tao. Ipagkaloob mo ang aming kahilingan, ang iyong katawan at dugo ay aming idangal sa pagdiriwang upang ang dulot mong kaligtasan ay lubos namin mapakinabangan. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Naghain si Melchizedek, hari at pari ng Salem, ng tinapay at alak, habang pinagpapala niya si Abraham. Si Melchizedek ang propetikong narawang ng Panginoong Jesus, ang kataas-taasan at walang hanggang pari na nagkakaloob ng sarili bilang tinapay at alak sa Eucharistia. Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na yon, dinalhan ni Melchizedek, hari ng Salem at saserdote ng kataas-taasang Diyos, si Abram ng tinapay at alak, at pinagpala ng ganito. Pagpalain ka nawa, Abram, ng Diyos na kataas-taasan, na lumikha ng langit at lupa. Purihin ang kataas-taasang Diyos na nagbigay sa iyo ng tagumpay. At ibinigay ni Abram kay Melchizedek ang ikapu ng lahat ng kanyang nasamsan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sinabi ng Poon, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko, hanggang ang kaaway mo ay lubos na mapasuko, pagkat iyo matatalo. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Magmula sa dakong Siyon, ay palalawakin niya ang lupain iyong sako, at lahat ng kaaway mo'y sakupin at pagharian. Gayon ang kanya utos. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Sasamahan ka ng madla, kung dumating ang panahong lusupin ka ng kaaway. Magmula sa mga bundok, lalabas at sasamahan ka ng mga kabataan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Panginoon may pangako na ito'y tiyak mangyayari. Ganito ang kanyang saysay. Katulad ni Melchizedek, gagawin kang saserdote na hindi na wawakasan. Ika'y paring walang hanggan, katulad ni Melchizedek. Ang Eucharistia ay saligang turo at pananampalataya ng simbahan na tinatanggap ni San Pablo at itinuro naman niya sa mga taga-Korinto. Ang pagdiriwang ng sakramentong ito ay pagpapahayag ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoon hanggang sa kanyang pagbalik. Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoon Jesus, noong gabing siya'y ipagkahalo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinaghahati-hati ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Gayon din naman, matapos maghapunan ay hinawakan niya ang kalis at sinabi, ang kalis na ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito, at iinom sa kalis na ito, ay pinahahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon
hanggang sa muling pagparito niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol sa pag-aari ng Diyos at pinagaling niya ang may mga karamdaman. Nang dumilim na'y nilapitan siya ng 12 at sinabi sa kanya, "Paalisin na po ninyo ang mga tao nang nakaparoon sila sa mga nayon sa kabukiran sa paligid upang humanap ng makakain at matutuluyan. Nasa isang ilan na lugar po tayo. Ngunit sinabi sa kanila, kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Wala po tayo kundi 5 tinapay at 2 isda, kaya kailangan bumili kami ng pagkain para sa mga taong ito. May 10,000 lalaki at naroon, ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, paupuin ninyo sila ng puluto na tig-50. Gayon ang mga ginagawa nila. Pinaupo ang lahat, kinuha ni Jesus ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala sa langit at nagpapasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga ito at ibinigay sa kanyang mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Makakain ng lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at nakapuno sila ng 12 bakul." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magsipuno po ang lahat. Muli, magandang hapon po sa ating lahat. Kumusta naman po kayo? Salamat naman. Mga minamahal ko pong kapatid, alam naman po natin na ngayon ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus, na kung saan ngayon ay ipinagdiriwang natin sa araw na ito at tayong lahat ay inaanyayahan tayo na magnilay sa kahalagahan ng banal na Eucharistia sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Kaya nga narinig natin sa ating Ebanghelyo, sa araw na ito, nakikita at naririnig natin, makikita natin na si Jesus ay nahabag. Nahabag sa mga tao. Nahabag sa mga taong sumusunod sa Kanya. At hindi lamang niya na ang mga tao ay tinuturuan ng ating Panginoon pagkat pinakain ng ating Panginoong Hesus ang mga sumusunod sa Kanya. Kaya sa isang lugar, narinig natin sa ating Ebanghelyo na walang makakain. Wala silang makakain at nagkaroon ng himala. Sa 2 isda at 5 tinapay,
ay napakain at nabusog ang mga ito. Kung tingnan po natin, 5,000 pinakain sa 5 tinapay at 2 isda. Isang milagro na ipinapakita sa atin ngayon ng ating Panginoon. Paano papapakain ang 5,000 sa 5 tinapay at 2 isda? Ang 5,000 ay hindi kasama ang mga babae at mga bata. Only mga lalaki. Mga lalaki lang. Kung andun yung mga babae at mga bata, lalaki lang ang binibilang. Hindi kasama ang mga babae. Because sa panahong iyon, makapangyarihan ang mga lalaki. Kung ano ang sinasabi ng lalaki, ay yun ang dapat masunod. Dapat masunod ang sinasabi ng mga lalaki. Kaya nga, very powerful ang mga lalaki noong unang panahon. Ang boses ng lalaki ay dapat pakinggan. Pero ngayon, iba na. Boses na ng babae ang pakinggan. Diba? Pag magsabi ang asawa, Daddy, gusto ko magpariban. Hala, sige, ang lalaki, ang asawa, sige, mahal, magpariban ka. Daddy, gusto ko na ganito ang gagawin natin. Sige. Sunod-sunuran na ngayon ang mga lalaki. Noong una, hindi ang lalaki ang masusunod. Parang walang kwenta, I'm sorry, no? Sa mga babae. Walang kwenta ang mga babae. Parang gamit lang ang mga babae noon. Kaya nga, yung tinatawag ng patriarchal. Lalaki lang. Kaya nga, ang dapat maging leader noon, lalaki. Walang babae. Hindi katulad ngayon na nag-ahali na ang mga babae. Nakaposisyon na ang mga babae. Di ba? Ang mga babae ngayon ay maiingay na. Dati hindi. Nakasirado ang mga bibig. Ngayon, may boses na ang mga babae. Di ba? Maingay na ang mga babae. Alam niyo po, mayroon akong kwento patungkol sa mga babaeng biyanan. Babaeng biyanan. Alam niyo, mayroong babae at lalaki, dalaga at binata na gusto mag-aasawa. So ngayon, ang mama ng babae ayaw maging pangasawa, ang lalaki ito ang binata. Ayaw maging asawa sa kaniyang anak na babae. Because daw, na dahil walang trabaho. At gano'n, nasa kanto-kanto na, nag-istambay. So ayaw ng mama na magpangasawa ang kanyang anak na babae. Na kung saan ang babae ay maganda, talaga, magandang trabaho, makinis ang balat. So ayaw. Because dahil nagmamahalan ang magnobya, ang lalaki at babae, so hindi nagpadala sa kanyang mama, nag-asawa. Nagtanan ngayon sila. Sa madaling salita, walang magawa ang nanay ng babae. Kasi umalis. Sino po bang nagtanan dito? Alam niyo, yung mother and father ko, nagtanan sila. Pero hindi yun ang mama at papa ko, ha? Nagtanan sila kasi, ito din, ganito, ayaw ng lolo ko sa mother ko na papangasawa ang mother ko. Totoo yun, ayaw. Because wala daw lupain. Ang mama ko, sa totoo lang, ang laki, ang lawak ng lupa. Alam niyo, nang dahil doon, kunti lang ang binigay ng aking lolo nung buhay pa. Pero nung namatay na, salamat sa Diyos, equal na sila.
siyempre, di ba? Patay na. So, siyempre, equal inheritance. So, nung buhay pa, kunti na talagang binigay sa aking magulang, sa aking nanay. Kasi hindi nakinig ang aking nanay. Kaya lang ganon. Eh, walang magawa, nagmahalan. Eh, di nagtangan. So, kaya nga, andito na ako. Ako ang produkto sa tangan na yun. Ganito. So, nagtangan sila. Eh, ngayon, nagkaroon na anak. At saka natanggap na ng biyanan, nagkaroon ng anak, o nagpakialam pa rin sila ng kanyang palaging sinasaway, kung bakit may pawis ng bata, kung nasan. Kontrabida palagi ang mama, ang lola. Hanggang mag-anniversary na sila ng 5 taon, 10 taon, hanggang dumating ang silver anniversary ng mag-asawa. So, dahil mahal nila ang isa't isa, napag-isipan nila at napagplanuhan na pupunta sila sa Holy Land. Wow! Holy Land. Doon sila mag-celebrate ng kanilang silver anniversary ng kaniyang asawa. Tinago ngayon ang kanilang ticket sa eroplano kasi napaganda na nila kasi ayaw na nilang pasamahin yung kanilang mama. Kasi palaging kontrabida. Kaya nang ayaw na nilang pasamahin doon sa kanilang pasyal doon sa Holy Land. So, tinago ngayon nila sa ilalim ng flower base. So, dahil pakilamera ang lola, ang mama, palaging naglilinis doon sa bahay at ngayon nakita doon sa ilalim ng flower base. Sabi ng mama, "Oh, bakit kayo? Sikreto lang kayo. Bakit ayaw niyo akong isama sa inyo? Ganoon kasi kayo eh. Makasarili kayo." Yun palagi, marami yung sinasabi ng mama. So sa madaling salita, because mahal ng asawa, mahal ng babae ang kanyang mama, sabi naman ng babae, "Han, pasamahin na lang natin si mama. Kakaawa naman." So walang magawa ang lalaki, pinasama ang biyanan. So ngayon natuwa na. O to make the story short, pumunta sila doon sa Holy Land. So ngayon, di ba sa Holy Land doon nabuhay si Jesus sa 3 araw. So pagkita ng biyanan, natuwa ngayon. Ang problema, hindi nakadala ng gamot para sa high blood. Sa madaling salita, hindi nakainom ng maintenance. At ngayon, namatay. Sabi ng anak na babae, "Alam mo, mahal ang pamasahe kung uuwi pa natin ito sa barangay Katipunan. Ang ating mama. Mahal, ilibing na lang natin dito sa Holy Land si mama." Sabi ng kanyang asawa na lalaki, "Mahal, please, huwag natin ilibing dito si nanay. Iuwi natin ito sa barangay Katipunan. Doon natin muna siya paglamagan at doon natin ilibing." Sabi ng kanyang asawa na lalaki. Sabi ng babae, "Mahal ang pamasahe." Sabi, "Hindi mahal. Maghahanap ako ng paraan na madala natin si nanay sa barangay Katipunan sa atin sa Pilipinas. Kasi kung ilibing natin si nanay dito sa Holy Land, baka sa 3 araw muling mabuhay naman dito si nanay." So, ibig sabihin, ayaw na niyang mabuhay ang kanyang biyanan. Kasi pakilamera. Bato-bato sa langit, tamatamaan, mabukol ka sana. Mga minamahal ko pong kapatid, ngayon, araw ng dakilang kapistahan ng kabanal-banalang katawan at dugo ng ating Panginoon. Ang ating Ebanghelyo ngayon, nagpapaalala si Jesus na nakikita natin na si Jesus ay nahabag sa mga taong sumusunod sa Kanya. Kaya nga ang banal na Eucharistia ay hindi lamang simbolo para sa ating lahat. Ito ay totoong katawan
at dugo ng ating Panginoong Hesus. Sa tuwing na tayo po ay nagsimba, sa tuwing tayo po ay nagkomunyon, totoong katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus ang ating tinatanggap. Kaya nga, hindi lang ito ay simpleng ritual. Ito ay pakikibahagi sa ating Panginoong Hesus. Pakikibahagi natin sa Kanyang sakripisyo sa krus at sa Kanyang buhay. Kaya nga, mga minamahal ko pong kapatid, ang tinapay sa Ebanghelyo na narinig natin, ang 5 tinapay na narinig natin sa ating Ebanghelyo ngayon, ay hinahati-hati, di ba? Hinahati-hati upang mapakain ang marami. Mapakain ang maraming tao. Ganon din ang Eucharistia. Ganon din sa banal na misa. Ang Eucharistia. Isa lamang si Kristo. Isa lamang ang ating Panginoon. Ngunit sa bawat misa, sa bawat na Eucharistia sa atin, isang katawan, isang pananampalataya, at isang bayan ng Diyos. Kaya nga sa pamamagitan ng Eucharistia, nagiging isa po tayo. Isa tayo kay Kristo, at hindi lamang po tayo ay naging isa kay Kristo, but naging isa't isa po tayo, ang bawat lahat. Kaya nga, ang hamon sa atin ngayon, na kung saan tayo po ay pinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng kabanal-banal ng katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Ang hamon natin ngayon mula sa ating ipinagdiriwang ngayon, mga minamahal ko pong kapatid. Una, dapat po tayo ay magpasalamat sa presensya ni Kristo sa Eucharistia. Una is magpasalamat. So, pwede bang sabihan, isabi natin sa ating katabi, magpasalamat ka. Magpasalamat sa presensya ni Kristo sa Eucharistia. Sana huwag, mga minamahal ko pong kapatid, huwag natin itong gawing isang kagawian lamang. Tuwing tayo po ay nagkukomunyon, tuwing tayo po ay tumanggap sa katawan ng ating Panginoong Hesus, tayo ay nagiging living tabernacle. Tabernakulo, yung lagayan sa communion, sa ostia. Alam po ninyo, sino ang unang naging tabernakulo ng ating Panginoon? Walang iba ang ating mahal na Birhen Maria. Siya ang unang naging tabernakulo sa kaniyang sinapupunan. Doon mismo nanirahan si Jesus na siyang nabuhan sa kanyang sinapupunan. At kung tayo din ay tumanggap ng banal na komunyon, ibig sabihin tayo din ay maging living, maging buhay na tabernakulo ng ating Panginoon. Tingnan niyo ang mga katabi ninyo, kung buhay pa ba yan? Sana tayo ay maging daluyan. Ang bawat isa ay maging daluyan sana sa biyaya, daluyan ng grasya ng ating Panginoong Hesus. That's number 1. Una, magpasalamat. Pangalawa, mamuhay tayo bilang tinapay. Sana tayo ay mamuhay bilang tinapay para sa ibang tao. Mamuhay ka. Sige nga. Mamuhay ka. Huwag kang papatay-patay. No? Mamuhay. Dapat gaya sa ginawa ng ating mahal na Panginoong Hesus. Gaya sa kanyang ginagawa, nag-alay ng sarili. Nag-alay ng sarili ang ating Panginoong Hesus para sa kapakanan, para sa kabutihan ng bawat isa. Hindi para sa kanyang sarili, but para sa ibang tao. Tayo rin, mga minamahal ko pong kapatid, ay tinawag tayong lahat na magiging pagkain. Ang bawat isa sana ay maging pagkain sa bawat isa.
Sana magbigay kayo ng ginataan mamaya. Sabi ni Padre, magbigay ka ng pagkain. Tamang-tama, wala ng pagkain. Manghingi ako. Sana tayo ay maging pagkain para sa mundo. Magbahagi, magmahal, at maglingkod sa bawat isa. Pangatlo at panghuli, na dapat tayo ay magsumikap. No? Pwede bang sabihin din natin, magsumikap ka. Magsumikap tayo na laging makibahagi sa banal na misa. Hindi lamang sana isipin natin na ang misa ay dapat, ito ay obligasyon natin. Hindi lamang sana isipin natin na gano'n. Or magsimba lang tayo because nandun yung aking crush. Gano'n. O magsimba tayo kasi nandun yung aking jowa na sa Kristan. No? Or doon yung aking crush na lektor. No? Ganon. Or andun yung magsimba yung aking mahal. Hindi ganon lang. Because magsimba tayo because we want Christ na mapasa atin. Manahan sa ating buhay. Kaya nga ang pagdalo ng banal na misa, ang pagtanggap sa banal na communion ay hindi lamang opsyon natin lahat. Opsyon kung gusto lang natin. Hindi lamang sana gano'n na opsyon lang. But sana mapanatili natin na buhay ang ating pananampalataya. Kaya nga mga minamahal ko pong kapatid, sana sa pagpatuloy po natin sa ating banal na misa, sana mapahalagahan po natin. At huwag tayo, dapat tayo ang lahat ay tumanggap sa banal na komunyon. Kaya, hingin po natin sa ating mahal na patron, si San Agustin, di ba? Na sana tayo ay mamuhay at sumunod sa yapak ng ating Panginoong Hesus. Amen. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Sa mga panghihiyasan, lumayuwala na ito pa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon namin lahat. Totoo, tao siya lang ng Espiritu Santo. Ipinanganak sa Maria Bebe, nagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na tayo hindi, umalawag sa ang mayroon, araw-araw umakyat sa langit, malulok sa saan ng Diyos sa mga pagkakailan sa lahat. Ito ang magugulak pa dito at tuko sa nakagupay at lumalay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahan Katolika, sa samahan ng mga kapatid, sa pagkakaan ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng ulit ng mga kayang tao, at sa buhay wala hanggan. Sa pamamagitan ng katawan at tugon ng iyong anak o ama, muli mong itinatag ang ugnayan mo sa amin at iniligtas mo kami sa kasalanan sa kapangyarihan ng Espiritu. Kaya ngayon kami ay dumadalangin, Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, patatagin mo ang loob ni Papa Leo, mga obispo, mga pari, mga diakono, at kaming mga laiko, upang sa pamamagitan ng iyong Espiritu, kami naway maging tinapay na nagbibigay buhay sa mundong gutom sa iyong salita. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo ang isip ng aming mga pinuno sa pamahalaan upang sila'y makapaglingkod ng may malasakit at kakayahan tungo sa kaunlaran ng aming bayan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mo makasalo ang aming mga mahal na yumao sa iyong makalangit na piging. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan at ang mga kahilingan ng mga taong umaasa sa ating panalangin. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, panatilihin mo kami.
Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsimula po ang lahat. Inalayahan ang lahat ng magbibigay ng kaloob o pagkilong na magbilang ng isang salita para sa pag-aaral. Magsilayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin mo ang Panginoon itong paghahain sa iyong mga amay, sa kuryanya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, bigyan mo ngayon ang iyong sambayanan ng kaloob na pagkakaisa at kapayapaan na ipinahiwatig ng mga alay namin sa paghahain ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ikaw sa Diyos ang iyong puso at diwa. Ikinasa natin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay kasalanan. Ang namin makapangyarihan at marapot na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang talagang dakila at lagi mong itinalulugod na paring naghahain para sa San Sinuko. Itong pag-aalay na tangi mong ibinukod. Ang pagdiriwang sa huling hapunan at paghahain niya para sa tanan upang alalahanin namin pagsaluhan. Ang laman niya ay nihain upang lahat ay buhayin. Ang bubo niya ay dumanak ng lahat ay makatawad. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawin ng papuri sa iyo ng walang mumpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod na po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng ganang kabanalan, kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal
ang nagaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Yesukristo bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, ginawa kaniyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Manatili pong nakalugod. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalong-salong sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang mga lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa, ni Leo na aming Papa, at ni Milo Huber na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na imlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namumuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat at parangal papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Oh
Ipangin kami adiya sa lahat ng nasama pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw papahayag ng tagapagligtas namin sa Heso Kristo. Panginoong Yeso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinigay ko sa inyo, tungayan mo ang aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Pagsiloda mo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin ako.
Magsilod po ang lahat at ating dasalin ang panalangin kay Apostol San Andres. O maluwalhating Apostol San Andres, ikaw ang unang nakakilala at sumunod kay Kristo ang Kordero ng Diyos. Kasama si San Juan, matapat mong sinamahan si Jesus sa kanyang misyon dito sa mundo. Ikaw rin ang naghikayat sa iyong kapatid na si San Pedro upang maging tagasunod ni Jesus. Sa iyong pamamagitan, buong puso tinawa namin masundan si Jesus at ang kanyang mga turo. Turuan mo kami mag-akay ng aming kapwa tungo kay Kristo nang amin siyang sama-samang ibigin at paglingkuran. Tulungan mo kami matutuhan ang kahulugan ng pagpapakasakit ni Kristo sa krus nang malugod ginawa namin pasanin ang aming mga krus sa araw-araw ng walang pag-alilangan. Banggitin ang mga kahilingan. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunakan. Sa hiling namin kami laging inalangin sa iyong harapan. Ni Apostol San Andres na nangalan at nangasiwa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Apostol San Andres, magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, hinihiling namin na kami ay gawin mong makasalo ng lubusan sa bunga ng banal na pagkikinabang sa iyong buhay na idinudulot sa piging ng paghahain ng iyong katawat dugong banal kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat para sa mga patalastas. Atin pa rin pong pinapaalala sa lahat na simula ngayong linggo, Hunyo 22, kapistahan ng Corpus Christi, na ang pagluhod tuloy consecration ay magsisimula pagkatapos ng Santo, Santo, Santo at magtatapos pagkatapos ng Amen. Inanyayahan po ang lahat ng makiisa ng buong galang at debosyon. Maraming salamat po. Pagsitayin na po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayin. Magsiyog kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Pagpalain nawa kayo ng mawaing Diyos upang lagi kayong mamuhay ayon sa Kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasang walang hanggan. Amen. Patatagin nawa ng Diyos ang iyong pananampalataya na sasalig sa Kanyang pagmamahal upang mamalagi kayo nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at kailanman. Amen. Patnubayan nawa ng Diyos ang iyong paglakad sa daang hahantong sa Kanya upang inyong kaluntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaang walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, taglay ninyo sa inyong magalis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po and happy Sunday. God bless us all. Thank you, Father.